Maayong adlaw mga higala and welcome para sa laing hugna sa atong City Hall Infobites where we deliver the freshest news and mga kalambuan sa mga nagkaliiyang City Hall Department programs hatod kanato ni City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our Acting City Information Officer Sir Jade Adiser and with the assistance of Sir Ian Fuentes. Mga higala, this is Lau Macale from the City Information Office and kinsa na pud kaha sa Department Public Relations Officer ang atong mahinabi karong apuna. Now, just a quick recap, we've already invited over mga pipila na pod ka mga officers and for this afternoon, we'll have the treasurer sa DPROs. Now, allow me to introduce our guest. He is the Local Treasury Operations Officer 1 of the Office of the City Treasurer. Mga higala, let us all welcome Sir Neil G. Quarteros. Hello, sir. Good afternoon. Hello, Miss Lau. Maayong hapon sa Yes, tanan, sir. mabuhay. Sa atong tanan mga viewers, ug sa atong tanan mga followers sa City Information Office nga Facebook page. Daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta o pagsubaybay sa atong informative segment Yes. sa atong City Hall Info Bites. Thank you for inviting me. Yes, thank you po, sir, How for are you, your Lau? time. Okay, sir. So, ikaw, sir, quick kamustahan. How's 2026 going so far for you? 2026, wonderful. Wow. Yes. Then, how are you today, Pod? As a public servant, I strive to be proactive, Yes. approachable, and responsive. Yes. And as a PR in our office, I serve as the bridge between our office and the client, especially our taxpayers. Yes. Dito sa pwede mo gikabisihan karon. sir. Karon sa Yes. personal life. Pwede nga po. Karon kabisihan. Actually, I have another responsibility na gihatag sa akin. Retire naman ang among payroll officer. So, ilan lang ako yung gitagaan na additional responsibility as a payroll Yes. officer. Now, sir, as someone who works at the Office of the City Treasurer, in simpler terms, sir, how would you describe or what does the City Treasurer do? Actually, the city treasurer, maugid na siya ang when it comes to revenue collection, muna siya ang generating income office. Yes. Muna siya ang ga-manage, ga safeguard sa funds sa atong kaban sa Dakbayan sa Cagayan de Yes. Oro. Now, sir, let's head over na sa ato ang important discussions for this afternoon. Yes. So, duha ni sila ka book, sir, and atong unahon ang ato ang registration and renewal of business permit. So, ato lang January and then kini siya nag-start and then human siya atong last March 31. So, can you walk us through the process, sir, aning atong gitawag na registration and renewal of business permit? Sa dili pa ta moabot, Ana, I'd like to Yes. inform the public that under the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, cities and municipalities are authorized Yes. to collect taxes, to issue business permits. Muna siya nga atong basis para gilegal ang atong pagkolekta sa atong mga taxes sa atong mga entrepreneurs, di ba? So kung ikaw, let's start with kung sole proprietorship, muna siyang i-register nimo imong business sa DTI, the Department of Trade and Industries. Yes. Kung partnership and corporation, diya magkuha kag certificate or i-register nimo sa SEC. Yes. Muna siya ang Securities and Exchange Commission. Then kung cooperative siya, matugi ka dito sa CDA, Cooperative Development Authorities, para i-register nimo o magkuha kag certification. Ayan rin kamo ani din sa atong city. Sa atong city, kailangan mag-file kag form. Amendment or new registration form na ihatag sa taga BPLD. Yes. Muna siya ang proseso, ha. Then pag new siya, it takes only, we have this 3720. Muna siya ang ARTA aspects nato nga 3720 rule. Kung 3 days gid siya dapat gid, kung new siya, 3 days na gid taman gid siya, aron makakuha ka sa imong business permit. Yeah. Kung new siya. So, kailangan pa ka moadto sa city planning
for zoning. Zoning. Oh yes, madto din ka sa UBO for business occupancy, building occupancy. Dahil ayan din ka mo ana sa city tourism para gid i-process din ng imong business permit kung pila imong bayro nun. Yes. Busa mo na siya ang sa new. Pero sa renewal, dali na kayo siya. Igo na ka mag-fill up sa form, dinalay tulo ka check dito nga imo lang fill upan. Dayon, dalo lang ni imong daan nga business permit, last year nga business permit. Tapos, imo na din siya mga din ka og kuan, billing, magpabiling din ka sa among Yes, kiosk. Yan, dito rin mabalaan. Kung wala kay problema sa imong mga papers na imong giwi submit as sa una, so diretso ka makakuha og kuan kanang billing. Pero kung naay pangayoon ang atong revenue examination verification division nga mga gross sales nga na muna siyang kailangan niya po i-submit niya po nimo na siya sa mga renewal. Yes. So, pwede man nato mapakita itong during sa BOSS or the Business One-Stop Shop nga registration and renewal of business permit kato na patigayon sa kana sir. Ang katay mong ganahisugatan nga processes mo po na ang nahitabuan na Yes, during. mauna siya ang atong ease of doing business. So, the LGU requires or obliged to have this one-stop shop. Busa na atay boss. Din atong Yes. boss, gibutan to sa city tourism. Yes. Ang mga involved ng offices, diya gibutang nila ang atong mga involved offices, ang city planning, ang Yes. OBO, ang city health, ang fire. Ubay-ubay. So, diya na gid siya. Yes. Kung new registration ka, dali na kay diya na ka, magulat lang ka. Ang imo lang papel mo yung maglangoy-langoy kung asa siya padulong sa mga office nga Yes. involved. Same with the renewal. Then para sa imo sir, ngano need man jud ang business registration? Kailangan nimo ang business registration para legal ang imong pag-operate Legally. sa imong business within the city. Kaya kung dili siya legal, then ma-tax map ka sa taga-barangay or sa office of the city treasurer na maka-penalty ka. So, dili ka secure sa imong self nga tago lugar ka din. Wala, taga-tax mo, hindi i-close mo. Mas siya na itong i-register mo para gid legal gid ang imong operation. So pwede po di mo ma-share sir kung unsa pod na nga klase sa penalty ang kwan sa mulabag. Actually, katong sa Mulabag, mag-tax map na sila, i-warn mo kanila. I-warn. I-warn sa kanila nga, ma'am, i-register or sir, i-register ni mo imong business. Mga pila Kaya pod kasi. kung di mo i-register, ma'am, sir, pagbalik na mag-tax map, wala pa mo na register, dito ni katagaanan nila og kanang penalty. Penalty. So mga pila pod naka-strike sir. Sa akong nabalaan mga 5K or more or less. 5K gid na siya gid ang 5K. charges gid kung kuan. Then as to the strike sir, kapila pod kanila warningan ano. I guess one is enough to warn the entrepreneur Yes. sa atong mga katong tao nga gusto mag-land og business na i-register gid nila ang ilang business. Then how about po sa renewal sir? How often does one business needs to be renewed? During kuan ma'am, January 1 to January 20. January. So mo gid na siya gid first January 1 to January 20 gid ang renewal sa businesses. So karon siya, then depende na dayon sa atong city council or sa Yes. atong mayor kung gusto nila i-extend ang renewal sa atong businesses. Muna siya, renewal lang siya. Pero kung new ka nga, i-register naman anytime ka maka-register sa imong businesses kung new. Kung- Pero kung renewal, every January 1 to January 20 gid na siya. So dili siya maulog sir nga annual or kanang quarterly. Kuan gid siya January 1 to Yes, January 20. Pero depende na sa imong pagbayad, ma'am. Kung gusto kang i-whole year nimo, ma-whole year nimo bayad ang imong business. Pero kung gusto kang quarterly, pwede pa nimo i-quarterly sa bayad nimo imong business para di lang ka makalat sa imong penalty or ma-surcharge ka. Yes sir. So sir kanang mamaymo ba nimo nga mapasabot sa atong mga viewers no sa importance or kabilinhon sa kani atong itawag nga business permit and sa possible penalties for those who will not oblige. Actually, importante gid kayo kung katong tanan na atong mga kauban or atong mga katawhan din sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. If you have planned to land a business, kailangan gid i-register gid ninyo gid siya. It's a big help sa atong community because it's
makakuha tag revenue sa atong sa mga businesses nga tukod o nagland din sa atong dakbayan. So kailangan ginato i-legalize ang atong businesses. Pero katong mga dili walay plano gid nga i-register ilang businesses, kanang maluoy na lang. Makasabot man ni pero kinahanglan jud siya i-register gid siya. Para maligal gid Oo, ilang para maligal gid business. imong operation Yes. sa imong business. Kay lisod kayo nga magtago-tago ka pero na-enjoy na nimo pila ka years din nasap na tagaan na kag charge, ayo din ka mag-complain, mahingana ba? So ma-anticipate na itong mahingana ang mga hitabo din. Kung pwede lang ignore ka nga, na-enjoy naman nimo pa dili kita pwede magingana sa atong katawan sa dakmen. So we have to find ways para gid mapasabot sa ilang nga kailangan gyud. Sir, curious ko sir, kanang ma-apply po ba o penalize ng mga store nga wala pa bitaw na register like kanang silang pricing bitaw kanang mo increase sila Mao na siyang gikuan, kailangan sila mag-register sila sa DTI. Muna siya. Oo. Kaya para gid ang DTI kay mo magid na ang content sa kung kailangan gid ay sila mag-register sa ato. Muna kung mag-increase sila ang price wala nila gi-register, then kung naay mag-complain, ipa-complain gid na sila. Kung naay mag-complain gid then i-actionan din na dayon sa atong office. Mag-tax map din ang barangay ana. Yes. So thank you for that Sir Neil. Yes. Now let's head over sa kining Medyo kuagin sa pagdili. Oh. Yes, sir, needed gid siya nga mabalaan pod sa ato ang mga co-employees. Yes. Then about sa payroll process po sir. Payroll process. Yes. Daghan maging mga problema ali day. So para ana sir, let's talk about first. So what makes up a payroll? When we say payroll, mo na siya ang compensation na na-rendered services nimo. Usa ka empleyado nga na-hire sa usa ka office. Diba? So let's start with the JO. Yes. Para maklaro gid natin ni siya. Ha? Yes, sir. Let's start with the JO. Yes. Kung ikaw JO na-hire sa usa ka opisina din pa-start ka dalitso sa imong head. Start ka sa imong head, ana nga date. Ayong pag-expect nga masweldoan ka next month. Unless ang HR na ay maka-receive ka og boarding pass. Boarding pass. Yes. Boarding pass na welcome to local government unit of Cagayan de Oro. Then ipa-comply din ka sa mga requirements. Kana, makainggi ka nga, ay, makasweldo na din ko. So, mo na siya ang gitaw na kailangan din, muna siya din ang payroll mo kung ano, himuan ni kag payroll lang. As a compensation, rendered services sa mga job orders or sa atong mga regular na mga employees. Sir, you mentioned comply with the requirements. Unsa po ito nga klase nga mga requirements? Yes, for the JO, kung newly hired ka, tadaan pa kanilang PRF. That's Personal Request Form. Muna siya kung asa nila i-charge ang ilang gi-hire nga empleyado. Or replacement pa na siya or new ba na siya. Iato na nila sa budget. Then ikuha nila ni Ma'am Lynette. Then after kung ma-approve na ni Attorney Salazar, isa ka nila dayon sa HR. Dayon ang HR dayon ang mo-contact ng employee kanang gi-hire na job order. Dahil kung naman na itong boarding pass. Dayon, before, kung wala ko masayop, before kahimuan o request for employment, kailangan i-comply sa nimo ang imong requirements. Kung bago ka nga JO hire, kailangan i-comply nimo magkuha ka og BIR, PhilHealth, Pag-ibig, SSS po. SSS. Pugi na imong count. Kung bago ka, wala kay experience nga work from private sector ha. Pero kung nala kay experience sa other sa private sector din, nibalhin ka sa LGU o JO pa din ang imong posisyon, i-update lang nimo ang imong kana PhilHealth, Pag-ibig o SSS. So for updating lang nito. Yes, kung na kay exist nga accounts. Yes. Dahil kung ingana na siya nga proseso, pag umatya na comply nimo, isabit mo sa HR, ay di kayo muan, kung ako masayo, ay kayo muan din og request for employment. So, while ga-duty ka, pila na kabulan, ayaw na paglikramo, wala pa kay sweldo, wala tan sa di mo nga mabuti mong RE. Di ba? Kung talasang effectivity kay namagay mo ba na mag-grant dayon na nag-duty na sila, wala pa ilang sweldo, pero ang pangutan na, nag-comply na ba kasi mong requirements?
O natagaan na makag-RE, muna imong basihan. Kay sa among example sa among office, ayan na mo ipa-duty ang among JO kung na sila RE. Yes. So sir, dili na pud bag-o sa pandungog no ang kining ginatawag nga attachments. So, mahimo ba nimo pud maisa-isa unsa ba kini ilang gitawag nga mga attachment? Attachments para sa payroll? Yes, sir. Yes, attachments para sa payroll. Una to ang JO. Kung attachment para sa payroll, kailangan ang RE. Kung asa gid ka tama ng imong employment. Fine. Yes. RE. So, RE, DTR. Yes. Yes. Kaya ang JO, lahi magod ang JO, ma'am. Kung unsa ang imong rendered services, maura gid na ang ibayad sa imuha. Yes, mo siya ang compensation nimo kung pila ka days ang imong rendered services. So, DTR. Kung naa kay biometrics exemption, i-attach yan na siya. Kung naa kay mga CTO leave, i-attach ya po mo siya. So, mao na siya ang sa JO. So, pag gikan sa department, permahan sa head, iato din na sa budget. So, diyan sa budget, ila din lang i-obligate. Pag mag-obligate sa budget, isaka din nila sa accounting. Pag sa accounting, i-pre-audit din na sa accounting. I-check nila kung kompleto ba yung mga attachments. Kaya kailangan attachments serve as supporting documents mo na nimo nga nag-work ka nga department. Kung wala na siya, ang COA dahil mag-liquidate din ng COA. Na ma-question ang atong offices nga nung nag-release mo nga nung ana-ana, di ba? So, wala siya, pag umanin sa accounting, ato din na siya sa mayor's office. Tuwa ka tao ang authorized nga mo sign. Depende kung asas lang ang offices. After din sa mayor's office, ayan din sa MUA. Kung mabot sa MUA, ma'am, para di mag-isa to before 10 a.m. mabot ang imong payroll sa MUA, mabook na siya, masulod din siya pagkagabi or hapon. Kung naay mo sign sa atong ADA, muna siya kanang ginahatag sa bangko. Pero kung mabot ang imong payroll 10 kapin, expect na ka nga next day pa na siya. So medyo madelayed siya if mo exceed sa 10 a.m. Kaya ma-submit. Yes. So sir, may I also ask if like po ba ang payroll process for casual then regular o apil ang JO? sa regular, ma'am, kaya ang attachments lang nimo sa regular is kanara imong mga leaves. Biometrics exemption. Kana mga OB kung unsa man imong gibuhat ana nga bulan, absent ka or na kay travel, official travel, ana. So, Casual o regular. So ang OB sir is kasi pasabot sa OB. OB is kana bitang official business. Official nga business. related sa inyong office. Ang sa kuan man gud ang regular is fixed na. Kung pila imong plantilla nga gikuan per month, muna imong suldon. Plus pera dayon or less than kung sa mga deductions. While whereas ang JO is rendered services. Kung pila ka days na imong na-rendered. Then as to its process sir sa kaning routing, pwede ba nimo masaysay ang step by step nga pagproseso ni ini? Step by step process. Yes, example natin yung office ng mga JO. First, mag-gather gina inyong payroll clerk sa DTR. Mag-print gina siya pila ang rendered services nimo. Sa ka GO dapat 22 days, di ba? Kung whole month. Yes, sir. Whole month siya. 22 working days. Yes, 22 working days. Pero kung kulang siya, pangitan mo lang siya pamaagi dayon, di ba? So, gikan sa payroll clerk. Dahil kung sa mga documents na kailangan i-attach, of course, nagi dito ang RE. RE. Yes. RE and DTR. RE. RE lang. RE then naman, di nag-print naman siya DTR. Yes. RE. Pag once RE, lahi na karon kinay accomplishment report. Yes, sir. Di ba? Yes. So i-attach din po din yung accomplishment report assigned by the department head. Kung man nila, kung wala problema sa mga attachments, ma'am, din nakahimo na like payroll. Hapsay na siya. Dito yung sabit din na siya sa budget. Budget. I-obligate din na sa budget, release din na sa budget. Basta maglangoy-langoy pa na siya. Una, i-obligate. Ato din na kay Ma'am Lynette, i-release ni Ma'am Lynette. Permahan din na sa atong assistant, city budget officer. Ayan din na i-release pa yung sa accounting. Sa accounting, i-obligate na sa accounting. Maglangoy-langoy na sa din siya sa accounting. Pahingo na siya mabot sa atong assistant city accountant na si attorney. Rhea. So, kung ma-release na siya, ayan na siya naog sa mayor's office. Ayan siya mabot sa MUA.
So kung mabot na sa Samoa before 10, i-book gina siya I-book dali. na So, siya. and na yun na sa bangko kung masulod ba siya dahil or dili pa. Yes, sir. So, makita na to diri sa screen higala, no, you can also take a screenshot, no, para for reference sa inyo mga Yes. kuan. Then, at least, pila pod ka days, sir, to process ang payroll? Pila ka days, kung sayo mo siya i-process, mahunong na siya diya sa accounting. Sa accounting is, naginas like 3,720. So, nasa like mga 2 to 3 days na maglangoy-langoy sa accounting. Yes, Ay, sir. siya mo daog sa mayors dahil sa naog sa mga. So, kailangan kita, particular kita sa atong ARTA, sa atong citizen charter, naman tay key aspects sa ARTA nga pag-process sa mga documents. So, dapat simple rule lang gid siya. Di siya mabot og complex. Hindi siya O, complex. simple rule, 3 days lang gid dapat 3 unta days. siya. Then, si Kitsa or asa mo duo lang atong mga empleyado, no, sir, bahin sa pagpangayo og update sa ilahang payroll. Okay. Para maklaro ang tanan, before, ang among office na may access sa tanan. Yes. Nga, busa sa among asla gapangutana kung asa na ilang payroll. Pero karon ang katong payroll clerk na naka-access sa system, sila gid dapat ang pangutanon Yes. kung asa na padulong ang ilang payroll. So dapat ang atong mga payroll clerks sa dili sa magminal dito. Kinamagay usahay good bitaw tinuod. Na usahay mangutana ang atong mga kauban nga asa naman ang labi na atong mga JO. Yes. Asa naman among payroll? Prisya, pagulat lang mo. Di ba? O, basta na lahi na din ang content sa atong mga GO. Dahil uban, mag-grant na dahil na. Tabago na tagtaro. I-check sa nato sa system ha, kung asa na ang inyong payroll. Ay, tuwa pa sa kuan. Ay, tuwa pa sa accounting. Tuwa pa sa ana-ana. Kaya ma-trace ba na nila? Sila may naka-trace kaya sila may naghimuan ng payroll. So, pwede po in a way makahelp ang office nga liaison? Yes, kung kato yung liaison nga office nga tigkuan sa payroll, o pwede siyang maadto kung asa na siya, pwede niya i-trace, i-track niya kung asa na nahunong ang ilang payroll. Payroll. So, thank you so much, Sir Yes, Neil, for your thank you time. also, Kay, Lam. na-discuss gito gayo, no, about sa to ang business registration and also the renewal of business permit, then ato po nga payroll process. So, if na kayo gusto nga ipaabot nga mensahe or mga pagpasalamat, Okay, thank you so much also, Lau, for Yes. inviting us. Sa atong City Information Officer, na si Sir Jade Addy, sir. Thank you for having this kind of segment. Yes. At least madunggan sa mga atong mga viewers, sa atong mga followers, sa atong City Information Officer, kung sa ang mga activities o nangahitabo sa mga kada opisina, di ba? It's a big help also para ma-enlighten ang atong mga katawhan din sa atong dakben sa Cagayan de Oro. Ang sa atong tanan, mga business owners, if you have some informations or questions, just visit the BPLD or visit our office. And katong atong mga JO na hired, casual, regular, subli akong inyo dito ta sa atong clerk, payroll clerk, mangutana sa atong kung asa na napadulong kung i-track na to ang atong mga payroll. Dayon, if possible, kung madugay na tong payroll di sa tamag-grant. yes. Hulatan sa nato kung asa na pangutan na to kung asa na para hapsay og balinawon ang atong pagpanarbaho din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, thank you for that, Sir Neil. And that was Sir Neil G. Quarteros, the Local Treasury Operations Officer 1 and the Treasurer of the Department Public Relations Officer. This has been Lau Macale for City Hall Infobites, and enjoy the rest of the week, mga higala.